Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for saving us. Ama namin Diyos na mahabagin, maraming salamat po na iniligtas niyo po kami. Thanks to your grace and love, we got salvation. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at biyaya, And kami po ay also, naligtas. we gather together to learn the New Beginners Bible Study. Kaya kami po ay nagkatipon-tipon sa mga oras po na ito upang mapag-aralan ang New Beginner Bible Study. Please teach us the really necessary word in order to grow up in our Christian life. Pakiusap, ituro niyo po sa amin yung napakahalagang bagay po upang maunawaan po namin ang salita mo. So please help us to grow up as a man of God and to be used by God. Pakiusap, tulungan niyo po kami na lumugo bilang anak ng tao na lumugo sa Panginoon Diyos. So many people still don't know that their sins were already forgiven. Maraming tao pa rin po yung hindi pa po napapatawad. So please use us to deliver the true salvation for them. Pakiusap, sana po maipahayag po nila yung gospel po sa mga tao. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in name of Jesus Christ. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng mga bagay na ito sa inyong makapangyarihang kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Let's open the Bible, Mark chapter 1. Tignan po natin sa Aklat ng Marcos, chapter 1. Mark chapter 1, verses 35 to 38. Verse 35 to 38 po. To 38, Brother Arvin, will you read? Verse 35, na madaling araw habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang mga kasamahan niya. Siya'y natagpuan nila at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. Verse 38, sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon sapagkat dahil dito ako'y naparito. And verse 39, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. If you read from verse 32 to 34, many people visited Jesus and they asked the help to be healed. Kung babasahin niyo po magmula verse 32 hanggang verse 34, marami pong mga tao ang bumibisita sa Panginoong Hesukristo at nanghingi ng tulong. Jesus was so tired, Ang Panginoong Hesukristo ay pagod na, but he didn't stop preaching the gospel. pero hindi pa rin po siya tumigil na mangangaral ng So Ebanghelyo. verse 38, he said, let us go into the next town. Kaya sabi po sa verse 38, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan. Because he said, I may preach there also because for this purpose I have come forth. Kasi sabi niya po, ako'y makapangaral din naman doon sapagkat dahil dito ako'y naparito. So Jesus Christ came to this world to preach the gospel. Kaya si Hesukristo ay pumunta rito sa mundo upang mangaral ng Ebanghelyo. He achieved the gospel on the cross, Na isa katuparan niya po yung Ebanghelyo doon po sa krus. and he came here to preach the gospel. At nagpunta po siya rito upang ipangaral ang Ebanghelyo. So there are so many reasons why we have to evangelize other people. Kaya marami pong mga kadahilanan para tayo ay makapangaral ng Ebanghelyo. So today we learn the reasons why we have to evangelize other people. Kaya eto po, pag-aaralan natin ngayong oras kung bakit natin kailangan mangaral ng Ebanghelyo sa ibang mga tao. And we're gonna study how to evangelize other people. Kaya ay pag-aaralan din po natin ngayon kung paano ma-evangelize yung mga ibang mga tao. So today's message is very important. Kaya ito pong mensahe ay napakahalaga po. The first reason why we have to preach the gospel is because the gospel is the things which God the Father, God the Son, then Holy Spirit achieved and planned and achieved and help to believe. Kaya ang unang dahilan kung bakit kailangan natin ipangaral ng Ebanghelyo, unang-una, na isa katuparan po ng Panginoon ang Diyos Ama, Diyos Anak, at naisa katuparan din po yung kanyang plano. So let's look at John chapter 3. Tingnan din po natin sa John chapter 3. John chapter 3, verse 16. Verse 16 po, John chapter 3.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. This God indicates the God the Father. Ito pong Diyos ay kumakatawan sa Diyos Ama. There are God the Father, God the Son, and God the Spirit, Holy Spirit. They are one God, but they are different. Meron po tayong tinatawag na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Iisa lamang po sila pero sila po ay magkakaiba. It's called the Trinity. At tinatawag po itong Trinity. Trinity is one of the most important doctrine in the Bible. Yung Trinity po ay isa sa pinakamahalagang doktrina dito po sa Biblia. Anyway, the gospel is what God the Father planned. Pero ito pong ebanghelyo ay kung ano po yung plano ng Diyos. So God the Father loved this world so much. Kaya yung Diyos Ama, napakamahal niya po itong mundo. Talaga? Sobra? Sobra po ba? Sobra? So loved. Napakamahal. Napakamahal. The D.L. Moody, one of the most famous preacher in America, Si D.L. Moody po, siya yung pinakatanyag na preacher sa Amerika. he tried to prepare the sermon based on this verse. Sinusubukan niya po maghanda ng isang sermon base po dito sa versikulo. He tried many times, but until he died, he couldn't share the sermon based on this one as a main verse. Sinusubukan niya po na talagang pag-aralan ito pong versikulo na ito hanggang sa siya ay mamatay, hindi niya po talaga na pag-aralan ng maayos po He ito. said, I'm not confident to explain the word napaka. Kaya sinabi niya po, Napaka in this verse. hindi ko po lubos na maipahayag sa inyo ito pong salitang napaka. God so loved the world. He was not confident to explain how much God loves the world. Kaya yung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ay hindi niya lubos na maipaliwanag yung pag-ibig ng Diyos. That's why he couldn't preach the sermon based on this verse. Kaya hindi niya po may pangaral ito pong sermon base po dito po sa versikulo. Maybe in your some of you have the pet, right? Maari po sa iba po sa inyo ay meron po kayong mga alagang hayop. The dog or cat. Yung aso, yung pusa. And do you love your pet? Mahal niyo po ba yung inyong alagang hayop? Excuse me. So if the pet is sick, we can bring it to the hospital. Kaya kung yung ating alagang hayop ay may sakit, dadalhin po natin sa ospital. How much can you pay Magkano po yung inyong babayaran for your pet? para sa inyong hayop? The doctor says, in order to treat, you have to pay the 100,000. Kaya sabi po ng doktor, parang po maayos po natin sila, maalagaan, talagang kailangan natin magbayad ng 1,000 piso. Then will you pay? Magbabayad po ba kayo? Huh? Will you pay? We will say, no, just let him die. Sasabihin na lang natin na hindi natin kaya, papabayaan na lang natin silang mamatay. But what if our child gets sick? Pero paano kung yung ating anak ay talaga may sakit? And what if the doctor says you have to pay the 100,000? Pero paano kung sasabihin po ng doktor, kailangan nyo magbayad ng 100,000? Then we're gonna sell the house and the tricycle. Then anyway, we try to prepare the 100,000. Kaya maaari po nating ibenta yung ating bahay at lupa. Kaya hanggat sa maaari na kailangan natin mabayaran, ito pong 100,000. This story tells us the how much is value. we Ito think. pong istorya na ito, talagang maipapatunayan sa atin kung gaano napakahalaga nito pong salitang ito. How much we can spend the money tells us how much it is precious. Kaya kung gaano napakahalaga na i-spend natin yung ating pera, ganun din po napakahalaga sa atin kung gaano yung halaga nito pong pera sa atin. So our pet is precious, but not
not as much as 100,000. Yung ating alagang hayop ay napakahalaga para sa atin pero hindi natin kayang mabayaran sa loob ng 100,000. But we can spend the more than 100,000 for our child Pero masigit pang natin kayang paggastusan yung 100,000 para sa ating mga anak because they are more precious. dahil mas mahalaga sila sa atin. Then God the Father gave us His only begotten Son. Kaya yung Diyos Ama, talagang ibinigay niya sa atin yung kanyang tanging bugtong na anak. It means we are so precious this much. Kaya ibig sabihin, tayo yung napakahalaga sa Kanya. As much as God the Father let His only begotten Son, Jesus Christ, died, we are precious. Kaya kung sa katunayan na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, talagang napakahalaga tayo sa Kanya. We cannot imagine how much God loves us. Hindi po natin maipaliwanag, maipahayag kung gaano tayo napakahalaga sa pag-ibig ng Diyos. Let's look at Matthew chapter 13, Tignan po natin sa Mateo 13, verse 44. verse 44 po. Verse 44, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid, na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. The field indicates the world, Ito pong bukid ay kumakatawan dito po sa mundo. and treasure hidden in the field indicates the spirit. At yung nakatagong kayamanan dito po sa bukid, ito yung kumakatawan bilang espiritu. Then a man indicates Jesus Christ. At yung tao, siya po si Jesucristo. So this man found and hid, and for joy over it, he goes and sell all that he has and buys that field. Kaya nanatagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito sa kanyang kagalakan ay umalis siya at pinabili ang lahat ng kanyang ari-arian. So in order to save the lost soul, Jesus sacrificed everything he has. Para mailigtas ang lahat ng mga ligaw na kaluluwa, sinakripisyo ni Jesucristo ang lahat ng meron sa kanya. And he opened the way for all sinners to get salvation. At ibinuksan niya po lahat ng mga ng daan para po sa lahat ng mga tao na maligtas. So this gospel is what God planned in advance. Kaya ito po yung plano ng Diyos dito po sa Ebanghelyo para mailigtas ang lahat ng mga yung plano na mailigtas sa mga tao. And this gospel is what God the Son achieved by His precious blood. At ito pong Ebanghelyo kung ano yung naisakatuparan ng Diyos Anak para po sa plano niya. So before Jesus died on the cross, He prayed. Kaya bago po mamatay si Jesucristo, makapako sa krus, dito po siya po ay nanalangin. That time, His sweat becomes the blood. Kaya nung panahon na yon, yung kanyang pawis ay naging dugo. Because He already knew what kind of suffering He will experience. Dahil alam niya na po kung ano yung klaseng talagang pagdurusa yung kanyang naranasan. But He also knew if He doesn't die on the cross, nobody can get salvation. Pero alam niya din niya po na kung hindi po siya makakaranas ng problema na to, kung hindi siya makakaranas nito ng pagkapako sa krus, wala pong maliligtas. That's why He prayed for whole night with all His heart. Kaya talagang siya ay nanalangin sa buong gabi ng kanyang buong puso. So if we don't preach the gospel, we make the work of the God the Father, God the Son, vanity. Kaya kung hindi natin ipapangaral yung ebanghelyo, magiging walang kabuluhan yung pangangaral para po sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Let's look at the Galatians chapter 2. Tingnan po natin sa Galatia Kapitulo 2. Galatians chapter 2 verse 21. Galatia chapter 2 verse 21 po. Galatians chapter 2 verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay na walang kabuluhan. If we get salvation by our own righteousness, Jesus didn't need to die on the cross. Kung tayo po ay maliligtas sa pamagitan po ng sarili nating katuwiran, hindi na po kailangan ni Jesucristo na mamatay doon po sa krus. Christ died in vain. Kaya sabi po dito, si Kristo ay namatay na walang kabuluhan. Like this, if we don't preach the gospel,
we make the work of the Jesus Christ vain. Gaya po nito, kung hindi natin ipapangaral ang Ebanghelyo, si Jesucristo ay namatay na walang kabuluhan. What food take the longest time in Philippines among the Philippine food? Ang pinakamahabang... Bulalo? Preparation. Take ano pong pagkain ang Long. pinakamahabang inihahanda dito po sa Pilipinas? huh? Lechon. Right. Lechon baboy. It take a whole night, right? Kaya, Whole day. gumugugol po ito ng buong araw. So, in order to celebrate the wedding, we order the lechon baboy. Kaya para po makapag-celebrate tayo ng wedding, talagang maghahanda po tayo ng lechon baboy. And two brothers rotate Kaya yung dalawang brothers po, talagang iniigot po nila. and put the oil and prepare the coil. Ayan. Nicely they cook. Nilalagyan po nila ng langis at ginigrill nila at talagang napakaganda po ng kanilang pagkakaluto. But they forgot to bring it. Pero nalimutan po nilang dalhin. So it's spoiled. Kaya Spoiled. Rotten. napanis. Oh. Sayang. Tama po ba? Sayang. All people will say, why you didn't bring it? Lahat ng mga tao sasabihin, bakit hindi nyo po dinala? Sayang. Sayang. If we don't deliver the message of salvation, we make the work of Jesus sayang. Kaya kung hindi natin maipapahayag ito pong ebanghelyo, talagang masasayang po yung sakripisyo ni Jesucristo. Actually, God the Father, God the Son already finished the most difficult part. Sa katunayan, ito pong Diyos Ama at itong Diyos Anak, na isakatuparan na po nila yung ilang mga parte. God the Father prepared everything for Jesus to come to this world. Si Diyos Ama, naihanda niya na po ang kanyang tanging anak na si Jesucristo para po sa kaligtasan ng mga tao. And Jesus took away the sin of the world and died on the cross by His blood. At si Jesucristo ay namatay doon po sa krus at dumanak ang ang kanyang dugo. And only one thing we have to do is deliver it. At isang bagay lang po yung kailangan natin gawin, ibahayag po sa mga tao. That is the the easiest part we can do. Ito po yung napakadaling paraan para gawin natin. So it's just like a mother prepared all the food and asked the children to deliver the food to the table. Para po itong ang mga nanay, natapos na po nilang paghandaan na lahat ng mga pagkain at iniutos na lamang po sa kanilang mga anak na dalhin yung kanilang pagkain doon po sa lamesa. Then all people enjoy the food together. Para po lahat ng mga tao, talagang ma-enjoy po nila lahat ng mga pagkain. God the Father, God the Son already finished the gospel and asked us to just deliver this gospel. Yung Diyos Ama at yung Diyos Anak, talagang naisakatuparan na po nila itong ebanghelyo. Ang tanging paraan na lang po na kailangan gawin ay para po sa atin na may pahayag sa mga tao. But if we don't deliver, if we don't preach the gospel, that is a sin. Kaya kung hindi natin maipapahayag ang ebanghelyo, ito po ay kasalanan. Let's look at John chapter 4. Tignan po natin sa John, Kapitulo 4. Juan chapter 4. John chapter 4, verse 35 and 36. Chapter 4, verse 35 to 36 po. Would you read? Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Verse 36, ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang nag-aasik at ang umaani ay magkasamang magalak. He who reaps, indicates Jesus Christ. He who sows, spread the seed, indicates Jesus Christ. Ang nagtitipon ng bunga, ito po ay si Jesucristo. And he who reaps, indicates the former Christian. At ang naghahasik at umaani, ito po yung talagang yung mga Kristiyano. Then verse 37 and 38, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran,
iba ang nagpagod at kayo ay pumasok sa kanilang pinagpaguran. Jesus already spread the seed. Si Jesucristo ay talagang inihasik niya na po yung binhi. And former Christian already take care of this gospel. At ang mga Kristiyano, kailangan na lang po nilang pangalagaan ito pong ebanghelyo. So only one thing we have to do is harvest. Kaya ang kailangan na lang po nating gawin ay anihin. But if we don't do that, that is a sin. Kung hindi po natin gagawin ito po yung kasalanan. So the God the Father planned this gospel, Kaya yung Diyos Ama, inihanda niya na po ito pong ebanghelyo. and God the Son achieved the gospel, At yung Diyos Anak, talagang naisakatuparan niya na po yung ebanghelyo. and the God the Spirit, Holy Spirit, is helping people to believe this gospel. At yung Diyos Espiritu Santo, siya po ay tumutulong para maipahayag yung ebanghelyo. But if we don't do anything, we'll be so shameful when we stand before God. Pero kung wala tayong gagawing anuman, tayo ay kahiya-hiya sa harapan ng Diyos. That's why when we get salvation, God give us the ministry preaching the gospel. Kaya pagkatapos sa tayo ay maligtas, yung Diyos ibinigay niya po sa atin ito pong ministeryo na magpahayag ng ebanghelyo. It sounds like we already achieved we already achieved the old salvation. You just preach the gospel. Na para bang naisakatuparan na natin ang lahat ng kaligtasan, ang kailangan na lang natin gawin, ipahayag ang ebanghelyo. Let's look at the Acts chapter 20, verse 24. Tingnan po natin sa Gawa, chapter 20, verse 24. Acts chapter 20, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ministry, the word ministry, is really big word. Ang kahulugan po ng ministeryo ay napakalaking mensahe o kahulugan. Today, I'm gonna go to Manginasal. That's my ministry. We don't say that. Ngayon pupunta ako sa Mang Inasal. Ito po yung ministeryo ko. Hindi natin pwedeng sabihin yun. I have to buy the pen. This is my ministry. We don't say that. We don't use this word in that case. Kung halimbawa, bibili ako ng ballpen, ito po yung ministeryo ko. Hindi natin pwedeng sabihin to. Hindi ito yung klaseng ministeryo. When we use this word ministry, that's the work we have to devote whole our life. Kapag sinabi nating ministeryo, ito po yung mga gawa na dapat nating ibigay yung ating buong buhay. So this is really big word. Ito po yung napakalaking kahulugan. Then Apostle Paul said, I received the ministry from Jesus Christ. Kaya sinabi po na Apostol Pablo, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan sa Panginoong Jesucristo na That tinanggap is ko. saving lost souls, to testify the gospel. At ito po ay para maipahayag ang ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. For that, I don't care my life. Kaya sinabi po dito, hindi ko yung tunuturing ang aking buhay na mahalaga. That's why until he died, he didn't stop preaching the gospel. Kaya hanggang sa siya ay namatay, hindi niya po tinigil ang pangangaral ng ebanghelyo. That ministry is not only for the Apostle Paul, but also for all Christians. Ito pong ministeryo na ito, hindi lamang po para kay Apostol Pablo, kundi para sa mga ministeryo sa lahat ng mga tao, ng When mga we get Kristiyano. salvation, we already know all people's sins are forgiven. Kaya nung naunawaan na po natin yung kaligtasan, naunawaan na po natin na lahat ng mga tao ay napatawad na. That's why we already know if we keep silent, nobody can get salvation. Kaya alam po natin na kung tayo ay tatahimik, wala pong maliligtas. That's why we receive also this ministry. Kaya natanggap po natin ito pong ministeryo. What about our unsaved family? Paano po yung ating mga hindi paligtas na mga pamilya? What about unsaved friends and neighbors? Paano po yung hindi pa niligtas na ating mga kapitbahay at mga kaibigan? If we don't preach the gospel, they are going to hell. Kung hindi natin papangalan yung ebanghelyo sa kanila, sila ay mapupunta ng impyerno. One day, you has a very important appointment. Isang araw, meron kang napaka-importanteng appointment. Let's say you have a job interview. Sabihin na natin meron kang interview doon po sa trabaho. This interview is very important. Ito pong interview ay napakahalaga. Then you take a shower and wear the best clothes.
Kaya ikaw po ay naligo, ay nagsuot ng mga ng pinakamagandang kasuotan mo. and you put the perfume, Naglagay ka rin po ng pabango. and not to be late, you rush to depart. Kaya para hindi ka po malate, talagang nagmadali kang umalis. At that time, you drop the 5 peso coin, let's say 10 peso coin, and it dropped in the drainage. Noong mga panahon na yon, nahulog mo po yung 10 piso doon po sa loob ng kanal. In order to get the 10 peso coin, you have to open the cover and enter the very dirty water in the drainage and put it, pick up. Para makuha mo po yung 10 piso, kailangan mong tanggalin yung takip doon po sa kanal at kailangan talagang lusubin mo, tanggalin mo po yung mga dumi doon po sa loob. Who will do that? Sino po makakagawa nun? Not 1 peso. Hindi po yung 10 piso, peso, 10 peso. 10 piso. Who will do that? Sino po makakagawa? If you pick up, you will be late in this job interview. Kung kukunin mo po yun, malilate ka po doon po sa interview. Then everyone ignore 10 peso. Kaya lahat, yung mga tao, talagang pinabayaan nila yung 10 piso. Tama po ba? But everything is the same situation. Pero yung mga bagay na yon, talagang parehas na sitwasyon. But you hear the crying of a baby. Narinig mo po yung pag-iyak ng isang sanggol. In the drainage, a baby is sinking. Sa loob po ng isang kanal, talagang merong isang bata na talagang malulunod. Then who will not rescue him? Sino po ang di makukuha ng bata? Who can say, my clothes will be dirty, I can't. May magsasabi po ba na marumi yan yung damit ko, hindi ko kaya. I will late in my job interview. Malilate ako sa job interview, hindi ko kaya. Who can say that? Sino makapagsasabi nun? Everyone will enter in the dirty water, will rescue the baby. Lahat ng mga tao ay talagang lulusong doon po sa kanal at kukunin yung bata. Tama po ba? But actually, even though we rescue the baby, we cannot get even 1 single peso. Pero kahit na kunin natin, mailigtas natin yung bata, hindi tayo makakuha na kahit 1 piso lamang. Actually, picking up my 10 peso is more beneficial to me. Sa katunayan, yung pagkuha na akin 10 piso ay mas higit na mahalaga sa akin. But we can ignore the 10 peso, but we cannot give up this baby. Pero talagang mapapabayaan natin yung 10 piso alang-alang sa kaligtasan ng bata. Because baby has a life. Dahil yung bata, yung sanggol, merong buhay. If we don't preach the gospel, all people will go to hell. Kung hindi natin ipapangaral ang ebanghelyo, lahat ng mga tao ay mapupunta sa impyerno. That's why, how can we stop preaching the gospel? Kaya paano natin ititigil yung pangangaral ng ebanghelyo? No matter what happens, we cannot stop preaching the gospel. Ano man ang mangyari, hindi tayo titigil na maipangaral ang ebanghelyo. And also, the preaching the gospel can give the glory to God. At ang pangangaral ng ebanghelyo ay makapagbigay ng kalwalatian sa Diyos. When the people get salvation, it becomes the glory to God. That's why we have to evangelize. Kaya kapag ang tao ay naligtas, makapagbigay ito ng kalwalatian sa Diyos, kaya kailangan natin mangaral ng ebanghelyo. That's the best way to please God. That's why we have to preach the gospel. Ito po yung pinakamagandang paraan para mangaral ng ebanghelyo, kaya kailangan natin maipahayag yung ebanghelyo. Let's look at the Luke chapter 15, Tingnan po natin sa Lucas chapter 15, verse 7. versikulo 7. Luke chapter 15, verse 7. Sa Lucas 15, verse 7, Actually, chapter 15 tells us the God's heart, how much God wants to save people. sa katunayan, ito pong chapter 15, talagang isinasa katuwiran niya na yung pag-ibig ng Diyos para sa mga tao. So through the many example, the chapter 15 is teaching us this lesson. Kaya sa pamamagitan po ng maraming halimbawa, gaya po ng chapter 15, talagang makakakuha tayo dito ng pangaral. So first one is, there are 100 sheep. Unang-una, meron ditong 100 mga tupa. But when the shepherd count, they are only 99. At kapag ang pastol, binilang niya po ito, talagang 99 lamang po. He lost the one sheep. Na wala niya po yung isang tupa. Then the shepherd never say, I already have the 99. I don't care this one sheep. Hindi naman po maaaring sabihin ng pastol, meron pa rin naman po akong 99, kaya wala na akong pakialam doon sa isang tupa. Even though he has the 99 sheep, in order to find this one lost sheep, he searched all people, all places.
Kaya kahit na meron po siyang 99 na mga tupa, pero nawawala yung kanyang isang tupa, talagang sasaliksikin niya po ito pong buong lugar na yon. Like this, if the one person gets salvation, that will be the great pleasure to God. Kaya ibig sabihin, kahit may isang tao lamang po yung maligtas, napakahalaga na po ito sa paningin ng The Diyos. verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa sa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Yes. And the verse 8, there are the 10 silver coins. Dito naman po sa verse 8, meron naman pong 10 pirasong pilak, And woman lose the 1 coin. at yung isang babae, nawala niya po yung isang pilak. But she still have the 9 coins. Pero meron pa rin po siyang 9 na pirasong pilak. But in order to find the one loose coin, she searched all places. Pero para mahanap niya po yung isang nawawalang pilak, kailangan niya pong saliksikin, halugubuguin ito pong mga lugar na to. Like this, God is searching to find the loose source. Gaya po nito, yung Panginoon Diyos talagang hinahanap niya po, sinasaliksik niya po na mahanap yung isang naliligaw na kaluluwa. The verse 10, would you read? Gayon din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Yes. And the verse 11, here is the parable of the lost son. Dito naman po sa versikulo 11, merong alibughang anak. The rich man has 2 sons, Ito pong mayamang tao, meron po siyang 2 anak. and the one son asked the inhabitants in advance. Yung isang anak niya po, talagang humingi po siya ng ilang porsyento ng kanyang kayamanan. And when he received this money, he depart from father and waste all the money for enjoying the life. Kaya nung nakuha na po ng isang bata na ito, yung kanyang yung porsyento ng kayamanan ng kanyang ama, siya po ay umalis ng kanilang lugar at talagang ginugol niya po ang lahat ng mga pera. And when he lost everything and even didn't have any food, he returned. At nung nawala po sa kanya lahat ng mga bagay at hindi po siya makakain, siya po ay muling bumalik. Then the verse 20, Sa verse 20 po, God didn't refuse him. yung Diyos hindi po siya itinakwil. The verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Yes. Even though his lost son didn't arrive at home, his father arose and came to when he was still great way off, his father saw him. Kaya nung siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, nung nakikita na siya ng kanyang ama, siya ay natanaw ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya at siya'y tumakbo, niyakap at hinagkan. It means his father always look outside. Ibig sabihin yung kanyang ama talagang palaging tumitingin sa labas. He always wait if his son is coming or not. Lagi siya naghihintay kung yung kanyang anak ay babalik o hindi. That's why even though his son is very far from the home, he found him and reached him and hugged him and kissed him. Kaya kahit yung kanyang anak ay nasa malayo pa lang, siya po ay natanaw na, siya ay tumakbo, niyakap at hinagkan. So if one person gets salvation, God will be so pleased. Kaya kung yung isang tao ay maliligtas, yung Diyos ay talagang malulugod. It will be glory for God. Talagang ito ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. That's why we have to evangelize people. Kaya kailangan natin mangaral ng ebanghelyo sa mga tao. And another reason why we have to evangelize is because the evangelism is the only way to save others. At isa pa pong dahilan kung bakit kailangan natin mangaral ng ebanghelyo dahil yung pangangaral ng ebanghelyo ay natatanging paraan para maligtas sila. Let's look at the 1 Corinthians chapter 1. Tingnan po natin 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamagitan ng karunungan nito,
ay kinulugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamagitan ng kahangalangan ng pangangaral. So through the preaching the the message, through the preaching the gospel, God decide to save people. Kaya sa pamagitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo, talaga nagdesisyon ang Diyos na iligtas sa mga tao. So it means if we don't preach the gospel, nobody can get salvation. Ibig sabihin, kung hindi tayo mangangaral ng Ebanghelyo, walang maliligtas. Actually, the Bible says, through the foolishness of the message preached to save those who believe. So it looks like foolish. Sabi po dito sa verse 21, yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamagitan ng karunungan nito. We have to evangelize one by one. It looks like not fast and not effective. It looks like foolish. Kung mangaral tayo na hindi napakabilis at napakabagal, ito po ay napakahangal. But this is the way to save losers which God decided. Pero ito po yung paraan upang maligtas sa mga tao, ito po yung desisyon ng Diyos. God doesn't appear in the air. Hindi po siya lumitaw doon po sa himpapawid. Or what if God always appeared in the TV? Paano kung yung Diyos lagi natin nakikita sa TV? Whenever we watch TV, God appeared and I died for you. Kaya sa tuwing bubuksan natin yung TV, magpapakita lagi yung Diyos sa bawat channel, lagi sasabihin, namatay ako para sa iyo. Every morning in the cloud, I died for you. Sa tuwing gigising tayo sa umaga, makikita natin yung Diyos, namatay ako para sa iyo. Whenever we drink the water, there is mark, I died for you. Sa tuwing inom tayo ng tubig, meron pong marka, namatay ako para sa iyo. Why God doesn't use this way? Bakit kailangan gamitin ito ng Diyos? Why did God use to only save the people to deliver this message? Bakit kailangan gamitin ng Diyos ang tao para maipahayag yung Ebanghelyo? First of all, it's for our glory. Unang-una, para sa ating kaluwalhatian. God already achieved the gospel and God wants us to partake in His work. Dahil sa katuparan na po ng Diyos, ito pong Ebanghelyo, at kailangan na lang po natin ay makipagsangayon sa Kanya. That's why God gave us the chance to join the God's work. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos upang makasama sa pangangaral ng Ebanghelyo. So depending on how much we join the saving losers, we will receive the great reward in heaven. Kaya depende sa kung paano tayo tumutulong sa gawain ng pamangaral ng Ebanghelyo, ganun din po yung ating reward doon po sa langit. And second reason is because even though God appeared like this, if they are not ready, they don't want, they cannot get salvation. At isang kadahilanan naman po, pero kung ang Diyos ay magpapakita ng ganitong paraan, pero kung ang mga tao ay hindi po handa, wala rin po mangyayari. So evangelism is the only way for God to decide to save losers. Kaya yung pagpapahayag po ng Ebanghelyo, ito po yung paraan ng Diyos na makapagdesisyon para po sa mga tao na maligtas. That's why we must be proud. Kaya kailangan natin maging proud. We must not be shameful when Now, we preach the gospel. Na huwag tayong maging kahiya-hiya kapag nangaral ng Ebanghelyo. Let's look at the Romans chapter 1, Tingnan po natin sa Romans chapter 1, verse 16. verse 16 po. Basahin po natin ng Romans chapter 1, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Griego. When we deliver something good, we are not shameful. Kapag nagbibigay tayo ng isang mabuting bagay, hindi naman tayo nahihiya. We are proud. Talagang matapang tayo. So look at this product. It's really good and it's free for you. Kaya tignan niyo po itong produktong na ito, napakaganda nito at napakabuti sa iyo. When I go to the mall, sometimes I can see the salesman. Kaya pag pupunta ako doon po sa mall, lagi ko po nakikita yung salesman. When they sell, I can see how much they are confident. Kapag nakikita ko po sila na nagbebenta, nakikita ko po yung kanilang confidence sa kanilang sarili. Sometimes they are shy. Kung minsan sila po ay nahihiya, So, would you, pwede bang they are so shy. talagang nahihiya po sila. So when I said, no thanks, then, okay.
Kapag sasabihin ko po, hindi na po kailangan, sasabihin nila, okay, sige po. But when I went to the SNR, I saw the free try, Kaya kung pupunta, free taste. kaya kung pupunta po ako sa SNR, nakakita po ako doon ng free taste, They are very confident talagang napakatapang po nila. because it's free. Kasi libre lang naman. Come, Punta kayo, hali kayo. try Subukan nyo po. because it's free. Dahil libre lang. They are not shy Hindi po sila nahihiya. because they really believe it's a good thing to give free. Kasi talagang meron sila paninindigan na talagang ibibigay nila ito ng libre lang. Just try, free, no problem. Subukan nyo ito, libre lamang po, walang problema. So they look so joyful and not shameful. Kaya talagang napakasiyahin po nila at hindi po sila nahihiya. Gospel is the way for sinners to get salvation and go to heaven. Ito pong ebanghelyo ay paraan para sa mga makasalanan upang maligtas at makapunta ng langit. It's free. Libre po ito. They don't need to do anything. Wala po silang anumang kailangan gawin. If they listen and get salvation, they'll go to heaven. Kung sila po ay makikinig at maliligtas, sila po ay mapupunta ng langit. There is no reason for us to be shameful. Wala pong dahilan para tayo ay mahiya. We are so joyful when we invite people. Tayo po ay nagagala kapag nakakapag-imbita tayo ng mga tao. We are so proud when we invite people. Nagiging matapang tayo kapag nakakapag-imbita tayo ng mga tao. Come and listen. You will find the way to get salvation. Pumunta kayo dito, makinig kayo, makikita ninyo kung paano maligtas. You worry about your sin? God already prepared the way to be forgiven. Nag-aalala kayo sa inyong mga kasalanan, naganda na po ng Diyos para sa inyong mga kaligtasan, mapatawad, upang kayo ay mapatawad. God already prepared this gospel, and the God already command to us to preach the gospel. Kaya naganda na po ng Diyos ito pong ebanghelyo para po sa atin. That's why if we don't preach the gospel, that is the sin. Kaya kung hindi po natin ipapangaral ito pong ebanghelyo, ito po ay kasalanan. Let's look at the Ezekiel chapter 3. Tignan po natin sa Ezekiel chapter 3. Ezekiel chapter 3 verse 17. Ezekiel chapter 3 verse 17. Page 1223. 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ng Israel, tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay, at hindi mo siya binigyan ng babala, o nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. So God called us a watchman. Kaya tinawag tayo ng Diyos bilang bantay. What's the role of the watchman? Ano po tungkulin ng isang bantay? Here is the village, and many people live here. Meron po ditong isang bayan at maraming mga tao na ninirahan po dito. The watchman, the role of the watchman is to observe whether the enemies comes or not. At ang tungkulin po ng isang bantay ay upang tignan kung meron pong kalaban na papasok po o hindi. So when he look at the attack, he has to give the warning to his people. Kaya kapag ang kalaban po ay talagang aatake na, magbibigay po ang bantay ng warning sign sa mga tao. So God said, if the watchman look at the enemies and give the warning, and if they don't run away and died, he doesn't have any responsibility. Kaya sabi po sa Biblia, kung nakita po ng isang bantay na mayroong papalapit na talagang na mga kalaban, at kapag binigyan po nila ito ng isang babala at hindi po sila sumunod, hindi po ito kapabayaan sa isang bantay. But when an enemy comes, if the watchman didn't give the warning, and if they die, God will ask you the price of the blood to this watchman. Kaya kung ito pong kalaban ay papunta na at hindi po binigyan ng babala ng bantay yung mga tao, at kapag sila ay namatay, sisingilin ng Diyos yung dugo dito po sa bantay. God's judgment is coming. Yung kahukuman ng Diyos ay papunta na. We are the watchmen. We already know. Tayo po ang bantay, alam na po natin. If we don't give the warning to our people, you will go to hell, you have to get salvation. If we don't say that,
God will ask the price of their blood to us. Kaya alam na po natin yung babala. Kung hindi tayo magbibigay ng babala sa mga tao kapag sila ay namatay, or kapag hindi natin sinabi sa kanila na sila ay mapupunta ng impyerno, sila po ay kailangan maligtas. Kung hindi po ito mangyayari, sisingilin po ng Diyos sa atin yung dugo ng taong ito. But if we invite them and if they reject and don't get salvation, we don't have any responsibility. Pero kung iimbitahan po natin sila at hindi po sila makikinig at sila ay namatay, wala po tayong responsibilidad para po sa kanila. Let's look at the Proverbs chapter 24. Tignan po natin sa Kawikaan chapter 24, Verse 11. verse 11 po. 11 and 12. 11 hanggang 12. 11 first. Let's read together. 3, 2, 1. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Yes. All unsaved people are going to like a slaughter. Lahat ng mga tao ay pupunta tutungo sa katayan. They are like a cow which are going to slaughter. Gaya po sila ng baka na tutungo sa katayan. So they gonna be judged and go to hell. Sila po ay hukuman at mapupunta sa impyerno. So Bible says we have to save them. Kaya sabi po sa Biblia, kailangan iligtas natin sila. The verse 12, even though we says the excuse, God already know that this is just an excuse. Kaya sa verse 12, kung sasabihin po natin, magbibigay tayo ng excuse, alam po ng Diyos na nagbibigay katwiran lang tayo sa The Kanya. verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang at siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? So for example, I think they will not listen. That's why I didn't invite them. Halimbawa po, hindi naman po sila makikinig, kaya hindi ko na sila kailangang imbitahan. Lord, I think they are not interested. That's why I didn't invite them. Sasabihin ko po, Panginoon, sa tingin ko hindi naman po sila makikinig, kaya hindi ko na sila kailangang imbitahan. But God says, God already know. Kaya sabi It's po, just an excuse. ng Diyos, alam na po ng Diyos na ito ay katwiran lamang. Because of this, because of that, I couldn't invite them. That is the excuse. God already know. Dahil sa ganito o dahil sa ganyan, nagkakaroon tayo ng katwiran. Alam po yun ng Diyos na meron tayong katwiran sa Kanya. So God said, the Bible says, He who keeps your soul, does he not know it? Do you think God will not know that? Kaya sabi po dito, at siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? It means instead of excuse, we have to save lost souls. Ibig sabihin, sa halip na pangangatwiran, kailangan natin magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. All of us are called as a watchman. Lahat tayo ay tinawag bilang bantay. If we don't give the warning to our people, we have responsibility. Kung hindi tayo magbibigay babala sa mga tao, meron tayong responsibilidad. So the reason why we are living is to evangelize people. Kung ang dahilan kung bakit tayo dapat mamuhay ay para mailigtas sa mga ligaw na kaluluwa. We already studied many topics. Na pag-aralan na po natin yung maraming mga paksa. So in order to grow up, we need the Word of God. At para tayo ay lumago sa pananampalataya, kailangan natin ng salita ng Diyos. And the prayer and fellowship. At panalangin at yung pagtitipon. This is our spiritual food. Ito po yung spiritual na pagkain natin. But that is not our final goal. Pero hindi pa po ito yung pinaka-finale ng ating layunin. We gather together, we love each other, I'm so happy. But for what? Tayo ay nagtitipon, talagang nagagalak tayo, mahal natin sila, pero para saan? We study Bible because through the strength, after we get the strength through the Word of God, we want to save more lost souls. Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos para pagkatapos na tayo ay magkaroon ng kalakasan, makapaghayag tayo sa mga ligaw na kaluluwa. We pray because we want to save more lost souls. Tayo po ay nananalangin para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. We have a fellowship and cooperate because we want to save more lost souls. Tayo po ay nagtitipon at nagkakaroon ng pagsasama-sama para mailigtas yung mga ligaw na kaluluwa. We do our many ministry because through this,
we want to save more lost souls. Gumagawa tayo ng maraming mga ministeryo dahil sa pamagitan nito, tayo po ay nagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. This is the purpose of our life. Ito po yung layunin ng ating buhay. Before we get salvation, the purpose of our life is to succeed or to support our family, whatever. Bago tayo maligtas, yung layunin ng ating buhay ay para maging successful sa ating buhay at talagang masuportahan natin yung ating pamilya. But when we get salvation, the purpose of our life is totally changing. Pero pagkatapos na tayo maligtas, yung ating layunin ng ating buhay talagang nabago na. We are living in order to save more lost souls. Tayo po ay nabubuhay para maligtas ng mga ligaw na That's kaluluwa. why we study hard in the school. Kaya talaga nag-aaral tayo ng mabuti dito po sa school na paaralan That's natin. why we work hard in our workplace and in our house. Kaya nagtatrabaho tayo na maayos sa ating trabaho at sa ating bahay. Because if we are not diligent and if we don't do our best in our work, people will not listen to us. Kaya kung hindi natin gagawin na mabuti at hindi tayo talagang magsisikap, talagang walang makikinig sa atin ng mga tao. You said you get salvation and you want to invite me? I don't want. Sasabihin po nila, gusto mong i-invite ako at maligtas ako, ayoko. Actually, I'm sorry to share my story, but when I got salvation, I was a college student. Pagpasensyahan niyo na po kung ibibigay ko po yung aking yung kwento ko po. Nung ako ay naligtas, ako po ay college. And when I got salvation, I really realized all people's sins were forgiven, but they don't know. Pero naunawaan ko po, nung after ko maligtas, talagang yung mga tao, napatawad na yung kanilang mga kasalanan, pero hindi nila alam. And that's why they are going to hell. Kaya mapupunta sila ng impyerno. So I cannot endure that they are going to hell. Kaya hindi ko po mapagtiisan na sila ay mapupunta ng impyerno. So every day, whenever I go to school, I brought to the videotape. That Okay. time we used the videotape. Kaya araw-araw po, kapag pupunta ako ng eskwelahan, talagang dala-dala ko yung videotape. Yung panahon na yun, videotape pa lang po. I couldn't focus on the class. Hindi ako makapag-focus doon po sa klase. Even though I was in the class, I always think how to evangelize my friends and the family after this class. Kaya kahit ako ay nasa klase, lagi ko pong iniisip paano maliligtas yung mga kaklase ko at yung mga pamilya ko dito po sa loob. So right after school, every day I visit my friends and the family. Kaya pagkatapos po ng eskwelahan, araw-araw pupunta po ako sa mga kaibigan ko at sa mga pamilya ko. So almost every day, at least one session, I watch it. Session 1, Session 5, Session 2. Because so many people were listening. Kaya araw-araw po, lagi ako nakakapanood ng session 1, lagi nakakapanood ng session 5, ng session 2, dahil marami pong nakikinig. Then I thought, is it worthy to continue to study? Kaya napapaisip ako, kailangan pa bang ipagpatuloy yung pag-aaral? So I decide to quit my school. Kaya nagdesisyon ako na talagang itigil ko na yung pag-aaral ng Because I pag-aaral. thought I don't have enough time to evangelize. Dahil wala na po akong oras para makapagpahayag ng ebanghelyo. So don't misunderstand. My house is rich. It's enough to pay the payment. And also my school is one of the high-ranking school in Korea. Kaya wag niyo po sanang isipin na masama. Yung bahay ko po talaga ay napakayaman So there was no other reason. at wala po akong ibang dahilan pa. Only to get more time to evangelize, I want to quit. Kaya sa paraan na lamang po na para makaroon ako, ma-manage ko yung aking oras, kailangan ko pong itigil. So I had the counseling. I asked the counseling. Kaya nakapagpa-counseling po ako. That time the pastor told me, Brother Che, do you want to evangelize only now or even in the future? Kaya sabi po ng pastor sa akin, Brother Che, gusto mo bang makapagpangaral ng ebanghelyo ngayon o sa hinaharap pa? If you want to continue to preach the gospel, you also have to study and you have to be a good example. Kung gusto mo makapagpangaral ng ebanghelyo, kailangan mo mag-aral ng higit pa at kailangan mo maisakatuparan.
So that time I realized that even study is needed to preach the gospel. Kaya doon ko po naunawaan, kahit yung pag-aaral ko, kailangan kong mag-aral ng masigit para makapagpangaral ng Ebanghelyo. So since that time, I really did my best to study. Kaya nung panahon na yon, talagang ginagawa ko yung makakaya ko para po makapag-aral. By the grace of God, I got the scholarship. Kaya po sa biyaya ng Diyos, ako po ay nakakuha ng scholarship. Amazingly, all my friends, before scholarship, I always visit them to watch the Bible seminar. Kaya bago po nakakamangha na lahat ng mga kaibigan ko talagang na-bisita ko at nakapanood ng Bible seminar. But after I got the scholarship, all my friends came to me and asked, how did you study? How did you get the scholarship? Kaya pagkatapos ako na makakuha ng scholarship, lahat ng mga kaibigan ko nagtanong sa akin, paano ka nakapag-aral? Paano ka nakakuha ng scholarship? That's why it's very easy to open up the Bible seminar. Kaya napakadali para po sa kanila na maibahayag yung Ebanghelyo, yung Bible seminar. Secret? Come to our Bible seminar. Punta ka po sa Bible seminar natin. Wala ka pong... Come to our Bible seminar. Punta ka sa aming Bible seminar. If you don't know the Bible, how can you study English? Kaya kung hindi mo alam yung Biblia, paano mo pag-aaralan yung English? So I invite so many friends. Kaya Because I could do my best in my work. Kaya nakakapag-imbita ako ng marami kong mga kaibigan dahil nakakapag-aral ako ng higit pa sa aking bahay. So anyway, this is the reason why we are living in this world. Kaya ito po yung dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay dito po sa mundo. In order to save more losers, we are living in this world. Para po tayo makapagligtas ng maligaw na kaluluwa, kailangan po natin masigitan pa yung ating makakaya. And the biggest reason why we have to preach the gospel is because there is really hell. At isa pang dahilan kung bakit kailangan natin makapangaral ng Ebanghelyo ay dahil meron pong impyerno. If they don't get salvation, they will go to hell. Kung hindi po sila maligtas, sila po ay mapupunta ng impyerno. Hell is real. Yung impyerno ay totoo. Once they go to hell, they never ever get out of the hell. Kaya kapag sila ay nakapunta na ng impyerno, hindi na po sila makakatakas pa roon. So what if our family goes to hell? Kaya paano kung yung ating pamilya ay mapunta sa impyerno? That's why we cannot stop preaching the gospel. Kaya hindi po tayo dapat tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Then how can we preach the gospel? Kaya paano po tayo mangangaral ng Ebanghelyo? As we studied the Word of God, prayer, and fellowship, we really need this spiritual food. Gaya po ng pag-aaralan natin, kailangan po natin ng salita, ng panalangin, at ng pagtitipon. Ito po yung ating spiritual na pagkain. If there is no input, there is no output. Kaya kung wala pong input, wala pong output. So the evangelism, saving losers, is the fruit and result of the spiritual food. Kaya yung pagpapangaral po ng Ebanghelyo at yung pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa, ito po yung resulta ng ating input mula po sa tatlong bagay na to. And also, let's look at the Psalm number 89. At isa pa po, tignan po natin sa Awit chapter 89. Psalm number 89, verse 37. Awit chapter 89, verse 37. 37. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng buwan, ito ay matatag, magpakilanman at tapat ang saksi sa kalangitan. Yes. The moon is the witness. Totoo po, gaya ng buwan, ito ay matatag. So here is the sun. Meron po ditong araw. It indicates God. Ito po ay kumakatawan sa Diyos. Here is the earth. Meron po ditong mundo. It indicates the world and unsaved people. Ito po yung mundo at yung mga hindi ligtas na mga tao. The Bible says moon is the witness, the saved people. Sabi po sa verse 37, yung buwan, ito po yung kumakatawan sa tapat na saksi. So when we look at this system, we can see how to save losers. Kaya kung titingnan po natin itong sistema, makikita po natin kung paano magligtas sa mga ligaw na kaluluwa. First of all, moon cannot shine the light by itself.
Unang-una, hindi naman po kaya makapagbigay ng liwanag ito pong buwan. In order to shine the light to the earth, it has to receive the light from the sun. Para siya ay makapagbigay ng liwanag dito po sa mundo, kailangan niya po makakuha ng liwanag mula po sa araw. That is the spiritual food. Ito po yung spiritual na pagkain. And also, the moon always keep the distance from the earth. At yung buwan, lagi pinapanatili niya yung distansya ng buwan at ng mundo. So even though we want to evangelize our people, we cannot commit a sin together. Kaya habang tayo ay nangangaral ng ebanghelyo sa mga tao, una wag tayong magkaroon ng kasalanan mula sa kanila. And also, the moon always rotate the earth and observe the earth. At isa pa, ito pong buwan, talagang umiikot siya sa palibot ng mundo at talagang sinasaliksik niya itong mundo. So like this, even though we keep the distance, we always observe our people and provide what they need. Kaya kahit malayo yung ating distansya sa kanila, talagang sinasaliksik natin sila at talagang binibigay natin sa kanila kung ano yung kanilang kailangan. And when we rotate them, we can find the proper time to evangelize. At kapag habang tayo ay pumapalibot sa kanila, makakuha tayo ng tamang pagkakataon para sila ay ma-evangelize. And when I tried, the best way is explain the Bible less than 5 minutes. Kaya nung sinusubukan ko po, sumusubok po ako na talagang magpahayag ng salita ng Diyos ng wala pang 5 minuto. So it's like, today I learned about the Garden of Eden. I got so amazed. Gaya po nito, ngayon naunawaan ko po yung Garden of Eden, talagang namangha po ako. The Bible talk about there are 4 rivers, and still 2 rivers are flowing, and other 2 loose rivers are found. Kaya sinasabi po sa Biblia, natagpuan po ito sa 4 na ilog at meron lamang pong 2 ilog, pero yung isa pang 2 ilog ay talagang nakita. So it's better to prepare the script based on the Bible seminar, each topic, Kaya mas magandang maghanda tayo ng script mula po sa Bible seminar and less than 5 minutes. nang wala pang 5 minuto. Even though they want to listen more, don't say that. Kaya kahit na gusto pa nilang makinig, wag nyo nang dugtungan. Next time. Sa susunod na lang. Oh, tell me more. Next time. Magbigay ka pa. Sa susunod na. I'm busy. Busy na ako. So, if you explain more than 5 minutes, they feel bored. Kaya kung mag-explain po kayo sa kanila ng higit pa sa 5 minuto, maboboring po sila. I got so amazed about NDE. There are some people who died and woke up. Talagang naka-experience po ako ng NDE. Marami mga tao yung talagang namatay at nabuhay. I think that's the evidence of we have a spirit. Sa tingin ko, ito yung ebidensya na meron tayong espiritu. But amazingly, Bible already talk about we have a spirit, and after we die, my skin is destroyed, we shall see God. Pero sinabi na po sa Biblia na talaga meron tayong espiritu at kapag namatay tayo, yung ating espiritu ay pupunta sa Diyos. Talaga. And there are some people who are not interested, and there are some people have an interest. At yung ibang mga tao, merong interesado sila at yung iba naman ay hindi po. Then, when you share when you explain about Bible less than 5 minutes more often, you can see who has interest. Kaya kung higit nyo pang ipapahayag ito pong Biblia na malalim na bagay, talagang makikita natin kung sino talaga yung interesado. Then when you have the Bible seminar, you can invite them. Kaya kung meron tayo ng Bible seminar, talaga maiimbitahan natin sila. But don't explain more than 5 minutes. Pero wag na po kayo mag-explain na higit pa sa 5 minuto. If you can meet for a long time, this way is best way. This way is good way. Pero kung mahabang panahon nyo na po silang kakilala, ito po yung magandang paraan para maipahayag po sa kanila. But if you cannot meet for a long time, like in the bus or in the taxi, then we cannot wait next time. Pero kung panandalian panahon lamang po natin sila nakilala, gaya po halimbawa, nakita natin sa bus, nakita natin sa taxi, hindi natin kayang i-explain pa ng higit pa. Then it's better to give the link of the Bible seminar. Kaya mas maganda magbigay na lamang tayo ng link ng Bible seminar From the first time, because it can be last chance. ng unang araw. Kasi maaaring ito na po yung huling pagkakataon.
And the last one, let's look at the 2 Kings chapter 4. At sa huling-huli, tignan po natin sa Ikalawang Hari, chapter 4. One thing we need to evangelize people is the burning heart, Isang bagay eagerness. para po maipangaral natin yung ebanghelyo ay merong nagdiningas na puso. Ito pong eagerness. The 2 Kings chapter 4, Sa Ikalawang Hari, chapter 4 po. Page 550. here is the Shunammite woman, her son died. Meron po ditong babaeng Sulamita, yung kanya pong anak ay namatay. Then verse 29, Elisha sent the Gehazi first, his disciple. Kaya dito po sa verse 29, ito pong si Gehazi, siya po ay unang humayo. The verse 29, would you read? Sinabi niya kay Gehazi, bigkisan mo ang iyong mga balakang at hawakan mo ang aking tungkod sa iyong kamay at humayo ka. Kung ikaw ay makakasalubong ng sinumang tao, huwag mo siyang batiin. At kung ang sinuman ay bumati sa iyo, huwag mo siyang sagutin. At ipatong mo ang aking tungkod sa mukha ng bata. So Gehazi left as the Elisha said. Kaya si Gehazi ay talagang humayo, gaya po ng sinabi ng Eliseo. And he laid the staff on the face of the child, At ipinatong niya po yung kanyang tungkod sa mukha po ng bata. but nothing happened. Pero wala po nangyari. The verse 31, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Gehazi ay nauna sa kanila at ipinatong ang tungkod sa mukha ng bata, ngunit walang tunog o palatandaan na buhay, kaya't siya'y bumalik upang salubungin siya. At sinabi sa kanya, ang bata'y hindi pa nagigising. So even though the Gehazi followed the instruction of the Elisha, nothing happened. Kaya kahit sinusunod ni Gehazi yung utos ni Eliseo, wala pong nangyayari. But if you read the next verse, Elisha raised this dead boy up. Pero kung makikita natin yung susunod na talata, talagang nabuhay ni Eliseo, ito pong bata. What's the difference? Anong kaibahan nito? Eagerness. Ito po yung pagnanais. Fervent heart. Talagang Burning heart. pagniningas ng puso. Gehazi didn't have any heart, any desire to save this boy. Ito pong si Gehazi, wala po talaga siyang pagniningas ng puso, wala po siyang desire para po mailigtas yung bata. Do I have to go? Okay, I'll go. Pupunta ako? O sige, punta ako. Do I need to lay the staff on the face? Okay, I'll lay. Ipapatong ko ba yung tungkod sa mukha ng bata? Okay, sige, ilalagay ko. Without his heart, he just followed the instruction. Nothing happened. Kaya walang pagningas ng kanyang puso, walang nangyari po sa kanyang pagsunod. But what about Elisha? Pero ano po nangyari kay Eliseo? Elisha was ready to die for this boy. Kaya si Eliseo ay handang mamatay para sa bata. The verse 32, Verse 32 po. 32 and 33, would you read? Nang si Eliseo ay dumating sa bahay, nakita niya ang bata ay patay at nakahiga sa kanyang higaan. Kaya't siya'y pumasok at sinarahan ang pintuan sa kanilang dalawa at nanalangin sa Panginoon. What did he pray? Anong kanyang pinalangin? We cannot know, but probably he said, Lord, if you need the life, take my life instead of this boy. Hindi natin alam, pero kung iisipin natin, maaaring ang panalangin niya, Panginoon, kahit sa halip na siya ay mamatay, ako na lang po ang mamamatay sa halip na yung bata. So verse 34, he went up to lay on the child and put his mouth to mouth and the hands to hands and the body to body. Kaya sa verse 34 po, siya ay sumampa at dumampa sa ibabaw ng bata. Idinikit niya yung kanyang bibig sa bibig, kamay sa kamay, paa sa paa. It looks like he wants to give all his eye and hands and all body of the life. Na para bang gusto niyang ibigay yung kanyang buong katawan dito po sa bata. And until this boy is alive, he continued to do it again and again. At hanggang sa nabuhay ang bata, talagang pinagpatuloy po niya ito hanggang sa matapos. That's why this boy is alive. Kaya ito pong bata ay nabuhay. The verse 35, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Muli siyang tumayo at minsang lumakad sa bahay na paraot parito at sumampa at dumapa sa ibabaw niya at ang batang 7 ulit na bumahin at minulat ng bata ang kanyang mga mata. So what's the difference between Gehazi and Elisha? At anong kaibahan po sa pagitan po ni Gehazi at Eliseo? Gehazi didn't have any desire. Elisha has a great desire to save this boy. Si Gehazi, wala po siyang talagang pagnanais, pero po si Eliseo talagang meron siyang pagnanais na puso mailigtas ang bata. When we invite people, if we don't have any desire,
they already know. Kapag nag-imbita tayo ng mga tao, pero kung wala tayong desire o pagnanais ng puso, alam po ng Diyos. We have a Bible seminar. Would you Yeah. come if you like? Meron kaming Bible seminar, punta ka kung gusto mo. If you don't like, it's okay. Kung ayaw mo, okay lang. Then I don't like. Ayoko Okay. rin. Okay. Tama na. Please come. You have to get salvation. Pakiusap, pumunta ka, kailangan mong maligtas. This is my only wish. Please come. Ito po yung isang kahilingan ko lang po, pakiusap. Whatever you need, I can help. Ano Please po- come. Kung ano man po yung kailangan mo, tutulong ako, pakiusap, pumunta ka. They will be curious. What's this? Talagang malilito sila, ano to? Is that much important? Ito po ba ay napakahalaga? It's that much serious? Napakaseryoso ba niyan? When they see our desire, they are changing. They open their heart. Kung nakikita nila yung ating pagnanais, mabubuksan po talaga yung kanilang puso. How much Jesus desire everyone to get salvation? Gaano po kapag nanais ng puso ni Jesucristo para po maligtas yung mga ligaw na kaluluwa? So without this desire, we cannot save anyone. Kaya kung walang pagnanais na ito, walang maliligtas na kahit sino. There are many things to study about evangelism, but time's up. But Mara- anyway, we must not forget, if we don't preach the gospel, nobody can get salvation. Marami pa po tayong kailangang ipahayag tungkol po sa pangalan ng Ebanghelyo, pero kung hindi po tayo makakapag-imbita ng mga tao, wala pong maliligtas. That's why we have to do our best to save more lost souls. Kaya kailangan natin gawin ang lahat ng ating makakaya para maligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama namin Diyos na mahabagin, maraming salamat po na aming napag-aralan ang iyong napakagandang salita. Please give us more wisdom and strength to save more lost souls. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng karunungan at ang katwiran upang magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. We don't want our people to go to hell. Ayaw po namin na ang mga tao ay mapunta sa impyerno. So please give us the chance to invite our family until they get salvation. Kaya pakiusap, bigyan niyo po sana kami ng pagkakataon maipahayag yung ebanghelyo sa mga mahal namin sa buhay. And please help us to be united for the gospel. At pakiusap, tulungan niyo po kami na magkaroon ng pagkakaisa para po sa ebanghelyo. And please give us more strength to save more lost souls. At pakiusap, bigyan niyo po kami ng kalakasan para maligtas sa mga ligaw na kaluluwa. We commit the rest of the time in your mighty hands. We pray in name of Jesus Christ. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng mga oras at panahon sa inyong kamay. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po.